Magbibisyo pa siya ng drugs. Oo nga. Yun ang gusto kong linawin. At para sa mga DDS na makikitid ang kokote, na pag nasusupalpal sa live, sasabihin bangag-bangag. Hindi ba mas bangag kayo? Bangag kayo, bakit? Wala kayong ipagmamalaki. Ano ipagmamalaki nyo, si Digong? Patatakbuhin nyo uli. Lumakad nga, hindi kaya, tumakbo pa. Oh, patatakbuhin nyo ng vice-presidente ay nung presidente nga ay kupal. Tapos patatakbuhin nyo pa ng vice-presidente uli. Magkukupal uli yan. So ayun ang aking ipinunta dito. Napakalayo pa ng aking pinanggalingan. Alam ko sa mga vlogger na mga didisit, sasabihin bayad-bayad. Baka kayong bayaran ko. Mga kupal, palibasa kasi kayo. Umaasa sa bayad, kaya lang kayo napunta sa mga rally. Kasi bayad. Imaginin mo isang vlogger, walang pamasahe, nagpunta ng Davao. Walang pera yon. Pag uwi, nagpapagawa ng bahay. Anong ginawa mo? Ha? Tapos sasabihin nyo ako, bayad. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Kaya ito kay Sara, ha? Pag hinayaan nyo na maging presidente yan si Sara, sa tingin nyo, hindi niya kayo babalikan? Babalikan kayo niyan isa-isa. Kaya dapat, wala nang makabalik na mga Duterte. Ito yung panawagan ko lang sa inyong lahat at sa mga DDS. Alam ko marami dyan sa sulok-sulok na mga DDS. Kanina lang may nakita ko diyan padaan-daan. Bakit hindi kayo makalapit? Nagmamanman para maikontent? Ganyan na ba kayo kadesperado? Kakonti lang kami kung bibilangin nyo. Kasi hindi kami bayad, nagpunta kami dito para maglabas ng saloobin. Kaya dito kay Sara, kung hindi mo kayang mag-resign at alam ko namang makapal ang iyong muka, na yung pera ng taong bayan, parang isda na hinaharbis mo. Hihirit ka pa ng 100 billion? Saan mo gagamitin? Hindi pa ba tapos ang gasoline station? Kailangan pa ba ng gasoline station? Ilang branch ba ang kailangan? Kaya kailangan, hindi lang sa DepEd Secretary siya mag-resign. Lumayas na sila sa Pilipinas. Dahil sila sa China. I-continue ko lang yung sinabi ng isang nagsalita kanina. Gaano kahina ng ulo ng China para ipangalan yung eskwelahan sa ina ng mga Duterte? Kung hindi sila nagpatayo ng eskwelahang yon. Gano'n na ba talaga kahina ang ulo ng China para ipangalan sa ina ni Duterte ang eskwelahan sa China? Kaya hindi ako naniniwala na hindi ito pinandohan ni Duterte. Baka kasama ito sa secret agreement. So kaya ayun, ipagpatuloy lang natin ang pagsigaw na mag-resign na si Sara. At wag nating hayaan na magkaroon pa ng posisyon ng mga Duterte dito. So ayun lamang po. At maraming salamat. Maraming salamat, Sir Francis. Sir Francis, akala niya nakalimutan ko na yung sinabi niyo kanina. Babayaran niyo yung TT shit, ha? Nagpapabayad ni po ako. Joke lang. Practice lang, sir. Wow, si sir galing pa ng Laguna, oh. Grabe, no? Ilocosur! Wow, talaga. Yung iba, kanina may Abra dito galing. Yung iba naman, buong Pilipinas. Oh, Cavite, Naga, Bicol, Mindanao. Kinsa mga Bisaya din eh. Oh, kamo? Kinsa mga Bisaya naong din eh. Kamo gyapon. Hindi. In other words po mga kaibigan, kompleto po lahat ng Pilipino po nagkakaisa sa mga tamang pinaglalaban po natin. Wala na hong kulay-kulay ngayon. Partida, wala pa kayong lunch. Mamaya kakain po tayo. Papakabusog po tayo. Pero mga kaibigan, ang susunod naman po natin vlogger, itago na lang po natin siya sa 3 titik. Pero gusto kong sabihin talaga ng buong buo eh. Kasi may angas. Sana di ako magkamali. Pagka sinabi baka magkamali ako eh. Mga kaibigan, palakpakan po natin sa pangalan pala. Maangas na eh. Vlogger, Johnny the Bad o JDB! Yun, no? Si Sir, no? May angas talaga siya. Maraming salamat. Wow, the voice.
Magandang gabi ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapaglingkod, Johnny the Bagger. Grabe. Hindi ako sanay magsalita ng maraming camera. Nga pala, no, nandito po ang isang bayaran vlogger. Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlogs ni Benji, ni Mima, at saka yung masungit kanilang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. Oh. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so ba't tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo ho, ito po gusto ko itong i-address kay VP Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo ho, Mr. President, naiintindihan po ng inyong abang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si VP Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, if I paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. So, hindi ko na kailangang babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Putragis, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Binabantayan mo, ha? Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung pong, nalala nyo, hindi na mas, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, di magnanakaw din. Now, ang punto ho rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng inyong, ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante. DepEd at saka po ang DA. Puro ho para sa ating nourishment. Agriculture para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo ho, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba't kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is kayo, tayo, sa kabataan ngayon? Ang daming kabataan ngayon, tangingo, tama? Sino kayang may kasalanan nun? Ito kabataan nyo. Diba? Pera yun. Alam niyo ho, yan ho'y may kinalaman sa palpak, sa mababang kalidad ng programa at sistema ng edukasyon natin. Mahal na Pangulong BBM, deserve po ng taong bayan, hindi lang ng 31.6 million voters mo, kung hindi po ng 115 million Filipinos. Updated, kanila nakita ko minanganak bago. Pang 115 million. Deserve po namin lahat na magkaroon ng sisibol na mga kabataan na pag-asa ng bayan na totoong pag-asa, hindi po palaasa. Kaya ho, marapat lamang na kung paano ang ginawa ng ating presidente sa DA na humanap siya nang sa tingin niya mula ron sa hanay ng agrikultura ay karapat dapat na humalili sa kanya. Mas magaling sa kanya. Sir, i-apply nyo rin po yan sa DepEd. Pumili ho kayo, hindi ng politiko, bagkos ng taga-education sector. Diba? Para ho sa kinabukasan, legacy na inyong iiwanan. At doon sa mga nag-aakusang kami ay mga bayaran. Okay, alam nyo na presyo ko, 51 billion. Kung kami po ay bayad, kung ang inyong abang lingkod ay bayad ni PBBM, hindi ko magagawang i-call out ang ating presidente. Hindi namin magagawang tumindig dito.
Although tinatawag kaming BBM vloggers, sarap nga pakinggan eh. Pero ang pagtindig namin dito ay pagpapatunay na kami po ay independent, kami po ay may independent mind. Alright? At hindi talaga kami bayad. Ako, bayad po ako 51 billion. Kaya kong bilhin ang pagkatao nila. Okay? Yes, hindi kayo bayad, ako lang. Hindi kayo bayad. No? Sabi nung iba, nilangaw daw tayo. Alam niyo ho, wala naman po sa dami ng dumaluyan eh. Ang pinaka-importante dito, yung mensahe ay naiparating. Di ba? Minsan na nating pinatunayan, minsan na nating pinuno ang Commonwealth Avenue. Ilang beses nating pinatunayan ang napakahabang mga motorcade. Diba? Sa mga probinsya, lalo na ron sa Pangasinan. So, from Urdaneta hanggang dun sa Lingayen. Diba? Kami, ang Team Goldfish. Nakarating kami kung hanggang saan, Catanduanes, na baluarte ni Lenny. No. Diba? Pero ho, gaya nga na sinabi ni Attorney Enzo Recto kanina, sa nakikita niya in the long term, ako rin eh, hindi po magandang maging presidente pa natin si Bibi Sara. Bakit? Eh wala ho tayong maramdaman na pagpapakita ng pag-aalala. Pag-aalala bilang isang magulang nga eh. Diba? Bilang Vice President, pagdating sa usapin ng mga kinakawawang mga mangingisda, Ngiti ko lang kayo eh. ang isasagot lang niya, no comment, wala ang pagsasalita tungkol dyan about foreign policy, Lumuwas ka pa? para po yan sa DND. Kahit yun na nga lang yung sabihin, inasa pa sa kapatid. Ang buhay ito. Nung itinanong itok-itok, mas magiging presidente, Mariosep. Isipin nyo naman, meron kang presidenteng matalino, meron kang presidenteng ang bilis sumagot, di ba? Bangag nga eh. Ang talino sumagot ni BBM. Tapos ang papalit, itok-itok. Tapos nasaan si Yusek? Hello? Di ba? Eh parang nakikita ko nito, pag naging presidente siya, buhay na naman po si Harry Roque. Di ba? Yun na nga eh. Nakakapanghinayang po para sa isang abogado na katulad ni Harry Roque ang nakakasuhan ng pampi-fake news, ng cyber libel. Bakit? Alam mo kung ano yun tama. Human rights advocate yan. Human rights lawyer. Katulad ni Attorney Enzo Recto. Yan nga yung napagkwentuhan namin. I'm sure napanood niyo yan sa interview namin sa kanya. Nung nagkita-kita kami roon sa Zambales. And personally, pinarating ko sa kanya ang ating imbitasyon para sa event na ito. Kasi nakarating po sa amin ni Mami Peng sa pamamagitan ng kanyang subscriber o follower ay interesado raw po. At eto nga, tinutuon niya yung sinabi niya na pag maaga kaming nakarating sa laot, didiretso kami dito. So madaling araw dumating sila. Diba? Kaya ngayon, sorry, iyak na lang. Ayaw na tawagin silang DDS. Mas gusto ko silang tawaging Digonians. Bakit? Eh si Digong lang naman ang pinakikinggan nila. Wala ka naman mapapakinggan kay Sara eh. Diba Sir Benji? Meron ba? No comment. Diba? Digonians po. Kaya mga yan. Ngayon, panghuli, naalala ko lang din, doon sa, ano nga yung nag-interview ng Chinese media kay Daddy Dix? Ha? Basta yun na yun. Anong sabi niya doon? I'm sorry. I am no longer the president of this country. Then, biglang banat. If given the chance, I will reverse everything. Tutang. So, ibig sabihin, gaya yung binabanggit ni Attorney kanina,
Pag si Sara ang naging presidente, i-reverse niya. Ibabalik niya sa kung ano ang sinimulan ng tatay niya. Problema po ngayon, merong tatay na hindi makapaghintay ng 2028 kasi baka hindi manalo. Paano kung magkaroon ng debate at doon natin ibase ang desisyon? Tragis, disgrasyang malaki. Kaya mas mainam na agahan. Ang problema, parang military junta talaga yung trip Para siya yung uupo, hindi rin siya tiwala sa anak niya, no? Kasi sabi niya, if given chance, I will reverse everything. Diyos ko po. Alam niyo, dati ako sa mga avid na talagang sumusuporta at nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Hanggang sa nung mapatunayan ko, April, magkatapusan, nung nagkaroon ng collaboration ang Chinese Communist Party, tsaka etong partidong binuo ni Ninoy Aquino at saka ni Aquilino Pimentel Sr. Una ko hong nakita sa post ni Sir Benji. Tapos nag-research pa ako, bumalandra sa akin, mas matindi si Attorney Trixie Cruz Angeles na kung saan nabanggit doon na inayunan ni Digong ang hinihingi ng Chinese Communist Party sa PDP laban na suportahan ang kanilang 9-9, yung kanilang claim. Na ang claim pa nila, hindi katulad ng claim natin na limited jurisdiction base sa UNCLOS. Ang claim pa nila, 9-9 ng South China Sea ay teritoryo nila. At pag teritoryo yan, pwedeng ipatupad ang kanilang mga batas. Kaya nga may batas sila sa Coast Guard na pwedeng mamaril. Samantalang tayo, base sa batas, base sa UNCLOS, limited jurisdiction. Exclusive lang tayo pagdating sa pakinabang sa West Philippine Sea. At mayroon tayong obligasyon na ito'y pangalagaan, i-develop at ipagtanggol. You see? Luging-lugi tayong sumusunod sa batas, limitado. Sila, ang layo-layo nang aangkin, anak ng baka, absolute. Diba? Kaya ako nakakaawa. Nung pumunta kami ron sa Zambales, ilan yung mga magsasakang personal naming nakakwentuhan. May mga na-interview kami na merong off-cam. Ito pang isang matindi rito. Nalala ko dati, tuwan-tuwa tayo. Ipinagmamalaki ni dating Pangulong Duterte, nakabalik ang mga mangingisda sa Scarborough Shoal. Anak ng tutsang, budol pala. Bakit? Yung extraordinary, hindi lang gentleman's agreement 2016 meron siyang kauna-unahang agreement. Temporary pero extraordinary. What makes it extraordinary? Pinapayagan ng China makabalik ang mga Pilipinong mangingisda sa labas ng Scarborough Shoal. Sa ngayon, nakakapangisda ang mga Pilipino sa labas din ng Scarborough Shoal. So walang pagbabago. Diba? Ang maganda ngayon sa paraan ng pagbawi ni PBBM doon sa Scarborough Shoal, ang atin pong puwersa nakakaposisyon kahit hinaharas. Sa panahon niya, wala. Restricted pala ang mga puwersa natin doon. Extraordinary, hindi sa atin sinabi. Diba? Ibinida lang at masaya na tayong nakabalik ang mga Pilipinong mangingisda. Smiyo. Tapos, Deputy Secretary natin, balikan natin, sangkatutak yung mga issues. Diba? Kaya for VP Sara, ma'am, dalawa lang hinihingi ko nga ngayong gabi. No? Magbitiw ka bilang DepEd Secretary at magbitiw ka na rin bilang Vice Presidente. Dahil sa iyong posisyon sa pagiging Vice Presidente, ang mga katropa ng tatay mo ay sinasamantala ito na mapatalsik si PBBM and eventually ikaw ay gagamitin nila para makapamayagpag uli sa pwesto. At para sa protection din sa ICC. Kaya kung totoo ng ating Vice Presidente ay talagang nasa panig ni PBBM, ma'am, do the ultimate sacrifice. Magbitiw ka bilang Vice Presidente, magbitiw ka
bilang DepEd Secretary para magkaroon ng karapat-dapat na hahalili sa iyo sa ngalan ng kinabukasan ng mga kabataan at ang magkaroon ng totoong pag-asa ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat! Napakagandang mensahe po. Johnny the Bagger. Yan. Yan ang mga gusto nating mga speaker talagang punong-puno ng sustansya sinasabi. Di ho ba pag kami mga ganang speaker, lalo tayong nalalakasan ng loob. Especially ho talaga yung mga matunay na ipinaglalaban, yung matapag ho talaga, di ho ba? Hindi ho lamang sa salita, pati sa gawa na rin po.